kasi hindi sakop yung apat na barangay. Kataniman ng Ampalaya. Ampalaya. Ano sa pwede pong video natin. Ay, may video ko po. Yung details. Okay. Ano po tungkol doon? Actually, ano siya, nagsimula yan sa Ampalaya Livelihood Program. Nakita nila sa Nagdiponso ay halos na kinabubuhay ng mga tao, pagtatanim, paghahalaman. Kaya tinaguri ang vegetable basket ng probinsya dahil sa dami niya o laki ng volume na nadadala sa Kamaynilaan. So, sa pag-aaral sa Philippine Rural Development Program na usually dati sa Mindanao, sa Visaya lang. So, dito na dinala rin sa Luzon. Siyempre, siguro, pag-scout nila, maghahanap nila ng mga lugar na pwedeng paggamba. Bakit puro sa Mindanao, Visaya. Sa Luzon, bakit dinadadalan? Kailangan din naman ng Luzon to. So, isang Region 3 sa napili. Dito sa Nagdiponso. Sa Region 3, ang napili ay Bulacan. So, sa Bulacan, swertehan naman sa Nagdiponso ang napili. At yung apat na barangay na na-obserbahan na talagang puro pagtatanim, whole year round, puro pagtatanim at masisipag ang tao. So, sa nakita na talagang off-road, may mga ilan-ilan na semento pero sira na rin. So, nagkaroon na isang project na pag-aaral na through World Bank, syempre. At syempre, DA. Magkano pa yung budget mo? Budget ng? Noon, project. More or less 130 million. Sa infra, nasa 98 million and the rest sa livelihood program and sa mga kailangan pa kasi ano yan I-RIP, I-BUILD, tsaka I-PLAN. Siyempre, sa pagpaplano dyan, kung paano yung sa Farm to Market Road, sa livelihood, yung I-RIP, yung sa negosyo, sa livelihood, siyempre yung I-RIP yan yung sa infra. So, usap na rin namin ng DNR. So, magkakaroon kasi ng road widening. Siyempre, ang pinaka-major na ahensya concern dyan ay ang DA. Kaya agriculture talaga yan. At napalaking bagay ni Secretary Rosie Alcala at ng Regional Director, Director Andrew Villacorta para magkaroon ng katuparan yan. At siyempre, kung hindi dahil sa ating mahal na gobernador, Governor Will Alvarado, sa I-RIP sa Farm to Market Road may share ang provincial government na 10 million. So yung the rest sa mga tatamaan na lugar, halimbawa, nag-road widening kasi yan. Usually dyan, maliliit lang yung kalsada dyan yung standard na sa isang gagawin dyan, hindi kasya. Kaya yung ibang bakod, ibang tindahan, ibang bahay nga, tatanggalin para talagang makita yung tunay na project. So, ang munisipyo, sa LGU, naghahanda kami ng budget para dyan. Hopefully, this coming 2015, first quarter, maumpisa na. Pero as of now, ang DNR, nag-ano na kami ng yung mismo may bahay na ang kinakausap isa-isa para sa mga puno. Kasi pinagbabawal magputol ngayon Siyempre, pinag-aaralan ng DNR, DH, na mismong may sakop dun sa property. May-ari ng property na nakakasakop dun sa puno. Ang mga centuries old pala. Actually, hindi naman. Pero 3 to 5 years yung iba. Yung mga centuries, hindi, siyempre, na talagang yun sa big no-no din sa DNR yan. Yun ang... Magkatayo po ng factory daw. Sa livelihood program yun. Target kasi niyan, yung aanihin na Ampalaya.
for medicinal purpose sa Yung tea. yan yung company na isang susuplayan out of dun sa itatanim na ampalaya. Ibig sabihin marami pang company. Yan yung sinabi sa amin na sa Charantiya yung una. Kaysa mag-export, mag-import coming from nearby countries, ang laki ng cost. Dito, mas makakatipid na sila. Nakatulong pa sa mga kababayan Pilipino natin, especially dito sa bayan ng San Ildefonso, na mabigyan pa ng trabaho. And hindi lang trabaho, talagang pinupush nila na talagang mapaunlad. Biruin nyo, halos 25,000 kilos na ampalaya. Tapos i-dry ito into according to DA, 5,000. Yun ang saka ipaprocess. Ganun ka, ano. Yan ang pilot yung bulusukan, bubulong munti, bubulong malaki, at buhol na mangga. So, pag maganda at talagang nagkatuloy-tuloy yan, siyempre pakakalatin natin sa buong San Ildefonso. Hindi lang naman yung 4 na barangay natin na target. Yan lang yung pilot na gusto nating pagandahin para makita na hindi lang Bulacan, may ibang nearby provinces na gagaya. Kaya nasabi ng pilot dito mo kasi kailangan to maganda yung talagang simula. Yung dairy farm po ni Mr. Arcadio de Belet, ano po yun? Kasi sa pinagmamalaki namin yan before noon, si Ravinal Quezon, Ayan po. yung pastries niya, mga pastilles niya, sa ano yan, gawa sa mga kalabaw yan. Nanalo siya last year ng as national awardee na sa Gawad Saka. Siyempre buong Pilipinas siyang proud kami na San Ildefonso nanalo at full support tayo dyan, siyempre sa agrikultura. So ngayon, ang nanalo naman natin si Mr. Arcadio de Belen ng Bagong Baryo. Sa faces din, sa pastillas din siya. Pero sa baka naman, nagagaling yung gatas at pinopromote nga namin na mag-alaga pa ibang mga kababayan natin ng mga baka tulad ng Mr. Arcadio de Belen. Siyempre, kaysa bumili pa sa abroad o sa ibang bansa na nakapak na fresh milk, kung kaya i-produce dito, pero marami tayong pasture land dito. Isa siya sa mga nakita namin na pwede maging magandang ehemplo o modelo. Kano ba kalaki doon? Wala ako idea doon sa exact pero maluwang siya nung doon sa nakita namin na kasi nandun kami, sinabaybayan namin, Hindi ba sa region. Parang backyard farm? Backyard farm siya. Kaya kasi kailangan dyan yung mga sariwang damo. Kasi Sariwang damo ang kailangan siya. Yun, last week, I think Wednesday or Thursday, nanalo na kami sa buong Region 3, large animal racer, si Mr. Arcadio de Belen. Kaya siya naka-entry namin pang national. Sana hopefully makuha uli or manalo uli dun sa national katulad ni Mr. Ravinal Quezon. Talagang ang local government unit at suporta sa kanya. Siyempre dito nakikilala ang bayan na hindi lang sa infra, hindi lang sa edukasyon, hindi lang ito, siyempre agrikultura, almost 75% na nabubuhay ng mga kababayan namin dito sa bayan ng San Ildefonso at sa Saka. yung mga gulay mo ba natin pag kaya, halimbawa yung sa Baguio, the shortage, kaya bang supply ng mga gulay dito sa Manila? Siyempre, hindi naman, ang laki na sinusuplayan ng Baguio. Saka, may mga products sila na wala dito sa atin. Kasi siyempre, malamig na lugar yan. Hindi naman pwedeng tumubo rito sa lugar natin. Yun ang hindi kayang i-produce. Pero ibang aspeto naman yun. Pero yung karamihan. Kaya meron dito. So, talagang, sabi nga, buong taon na halos ang ginagawa ng
pagsasaka natin, halos pagtatanim. Talagang yun ang sa buong kamay nila, sa Balintawak, sa Divisoria, sa Commonwealth, halos yan ang nasusuklihan na nanggagaling pa lamang dito sa bayan ng San Ildefonso. Siyempre, nandiyan din ang San Miguel, San Rafael, yan din yung mga. Pero ayon sa datos na natanggap namin, isa na ang San Ildefonso sa pinakamalaki na yaman. Eh ngayon, Mayor, ang palaya pa lang ito. May iba pa bang gulay na Oo. parang ganito? Antayin mo yung bahay ko doon. Okra, yan, sitaw. Hindi yung talong. ganito kalaking parang... Hindi, ano lang. Ito muna. Yung sa project na yan, pure sa ampalaya. Kasi ang target talaga niyan sa as medicinal treatment sa diabetic person. So, yung charantiya nga. Kaya nga, sa tulong ng mahal na gobernador, through World Bank, funded kasi ng World Bank yan, dito na i-award sa Region 3 at sa probinsya ng Bulacan. So nakita ng mahal na gobernador, ng DA, ng Provincial Agriculture's Office na nirekomenda ang San Ildefonso. Kaya kita naman talagang mapakasipag ng mga magsasaka rito. Kaya siguro nakita nila yung datos na dito talaga ang isa sa po pwedeng pasimulan o yung pagiging pilot area. Okay na ba? Sa peace and order, wala ko ba? Hindi, biro lang.